Alright, mga kaplastik, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Kung makikita niyo dito sa screen na ito mga kaplastik, ang tungkol dito sa pinagkaiba ng pagtrato sa ordinaryong Pilipino against dito sa isang may impluensyang tao o mayaman na may posisyon sa buhay, kung paano tratuin ng gobyerno o ng otoridad at howly treated between those two people is a very very different, mga kaplastik. Kung makikita nyo sa screen pa lang, marami na kayong pwedeng ihambing o masabi na opinion about dito, mga kaplastik. Una sa lahat, pakikita nyo sa itaas ng screen, isa pong canned goods na isang peraso ang ninakaw ng isang ordinaryong Pilipino. Shoplifting sa isang supermarket. Wala nang paso-pasubali, mga kaplastik. Nakikita ninyo, kulong agad, may mugshot at kung ano-ano pa. While si Sara Diskaya at si Curly Diskaya na nasa baba ng larawan, mga kaplastik, ay makikita nyo po sa bawat hearing, sa bawat pandinig ng Senate hearing, ay makikita nyo tinatratong tao, tinatratong VIP, may palibreng Coke, Sprite, merienda at masarap na pagkain. Bagamat sinabi dito sa mga netizens ay may sakit po siyang diabetes itong si Sara Diskaya, pero binibigyan pa rin siya ng soft drinks. For what? Alam na natin kung anong kasunod yan, mga kaplastik. Ang kasunod yan, magkakaroon na ng neck brace tong taong to dahil magkakasakit na siya eh. So once na magkasakit yung taong yan, hindi na po siya pwedeng ikulong, mga kaplastik. Di ba napakagaling ng justice system dito sa Pilipinas? Kung paano nila itrato ang mayaman versus sa pagtrato sa mga mahihirap. Gusto nilang ikulong yung mga taong may walang able na kapangyarihan o kakayanan na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pera at impluensya. Sino ba ang taong to para bigyan ng karapatang maganda ng treat as Diskaya na mayroong siyang merienda pagdating sa mugshot? Ang sarap ng buhay, no? So yan, and that's the reality check, mga kaplastik. So napakahirap dahil ang pagtrato ng mahirap sa mayaman ay napakalayo. So panoorin natin ang comment. Ito, comment ko to eh. Base sa mga comment ko, lilipas din ang kaso nila. Makikipagkwentuhan lang naman sila dahil kapag dumabnaw na ang issue sa kanila, ang resulta, dismiss ang kaso. Thank me later, magkakatotoo yan. Pasalamat lang talaga sila at sa Pilipinas sila nagnakaw ng trilyong piso. Kung sa ibang bansa yan, wala nang hearing, patay agad, pati ang mga kamag-anak na nakinabang. Totoo yun, mga kaplastik, kasi may mga na papanood din ako sa mga research ko sa mga YouTube, sa Google, at sa lahat ng mga platforms. Hindi po ako nagkakamali kasi halos lahat po doon, kapag nagnakaw ka ng kahit man lang sentimo man yan o 7-digit man yan ang ninakaw mo, 6-digit, 2-digit, ay karampatang pagnanakaw po ang kaparusahan. Isang halimbawa lang na country is Saudi Arabia, Sudan, Singapore,
Lalo na sa North Korea. Sa North Korea nga may papapanood ako sa inyo mga kaplastik. Kung paano niya pinatay ang mga kabaro niya ng isang North Korean Prime Minister base sa tunay na buhay. Baga transformative base sa kanilang paggawa ng storya. So panoorin natin yung TikTok nun. Wait. Yan. Paronin natin yung TikTok video about dun sa ginawa ng isang Prime Minister ng North Korea na nagngangalang Kim Jong-un. Okay. Diba? Ito yung lalaki na bumiyahe papunta sa ito. Medyo inaantok na siya that time eh. Ayan. Habang nag-i-speech siya, nagalit si Kim Jong-un. Pinakuha siya ng mga militar. And then pinatay. Galit na galit, no? Pinatawag yung asawa. O, di ba? Ganong kalupit ang gobyerno ng North Korea. Sana naman ganito sa Pilipinas, mga kaplastik. Ang istorya kasi dito, si Kim Jong-un, napansin niya na may natutulog during his speech. Sa kanyang speech, nung nahuli niya, pinadampot niya sa mga militar o sa mga kapulisan nila doon. Ngayon, nung pinadampot niya, direktang pinatay. Ganong kalupit ang sistema sa North Korea. Parang gusto kong ihambing ngayon dito sa Pilipinas eh. Kasi pansinin mo si Ako Bicol representative Nicolas si Nicolas Nicolas yung pangalan niya ay kasagsagan ng SONA ni Bongbong Marcos. Kasagsagan makikita ng ibang tao, akto, na nanonood siya ng online sugal sa kanyang cellphone. Doon pa lang, kung ganon yung ginawa niya sa North Korea, mga kaplastik, ganon na ganon din ang sasapitin ng taong ito kay Kim Jong-un. Maswerte na lang talaga tong Ako Bicol representative na to eh. Nasa Pilipinas siya. Kaya absuelto siya sa mga ganong klaseng ginawa niya. Na kung tutuusin, seryosong usapin yung SONA. Pero unfortunately, may makikita ka na binabastos ng mga congressman habang nagsasalita ang Pangulo ng Pilipinas ay ganun-ganun na lang na baliwalain at nanonood pa ng online sugal during his SONA. During the President's SONA. Di ba nakakainis na parang binabaliwala mo yung plataforma o yung plano ng presidente in the future? Kasi alam mo yung plano ng gusto ng Pangulo para sa bansa ay babaliin ninyong mga kongresistang magnanakaw dyan sa gobyerno.
Kasi alam nyo sa sarili ninyo na mas kontrolado nyo yung sitwasyon dyan sa gobyerno kaysa sa presidente. Dahil ang presidente, tagagawa lang yan eh. Lathala ng mga plano sa Pilipinas eh. Kayong mga representative dyan sa zona, tagatanghod lang kayo eh. Nag-aabang lang kayo ng pera sa budget ng gobyerno eh. Kaya naglalakas loob kayo na during his zona, ganito yung ginagawa nila. Saan na ba yun? Yan, ganyan ang ginagawa niya. So yun, kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sabong, eh hindi ko lang kung anong iyong motibo. Pero tapos nito, ako pinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod ay makakulong ka na. Tapos ikaw pa may lakas ng loob na ipakulong yung taong nagkuha ng video na habang nagsasabong ka. Samantala sa North Korea, si Kim Jong-un naaktuhan niyang may natutulog sa speech niya. Pinadampot niya mismo. Tapos pinatay niya. Tapos ikaw may gana ka pang magdemanda na nahuli kang gumagawa ng kalokohan during his zona. What the heck? Ganito na ba talaga ngayon sa Pilipinas? Ang biktima ay ang mga kriminal? Sila na lang lagi ang panalo? Makakakita ng ganun mga kaplastic. Diyos ko. So, yan ang diferensya ng pinagkaiba ng batas ng Korea dito sa batas ng Pilipinas. Based on his particularly regulations na kapag mayaman ng tao ay babaliwalay lang ng gobyerno. Kapag mahirap, mabilis makulong. Nakakalungkot yun. Pero yun talaga ang buhay mga kaplastic. Sa ngayon, meron po silang 21 na individual na pinakakasuhan na ngayon ng NBI. At kinumpirma ng Department of Justice ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na kakasuhan ng 21 na individual kaugnay sa maanomalyang flood control project. Magpahanggang ngayon mga kaplastic, hindi pa nakukulong tong mga to. Kasalukuyan si Saldico ay isa sa mga kakasuhan ay mga senador, 3. Si alias Mina, o may alias pa, hindi man lang masabi kung ano apelido. Complete name. Niwala nga dito si Arjo Atayde. Nakalusot eh. May natira pa rin magnanakaw na nakaligtas eh. Yan, si Bong Revilla nandito pa rin. Si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, Chis Escudero. Ayan. Ngayon, ito na ngayon yung itsura ni Saldico mga kaplastic. Ba't kaya ganon mga kaplastic? Sa tuwing magkakaroon ng kaso itong mga politiko, bigla-bigla na lang pong magkakaroon ng neck brace ang mga akusado. Lumang tugtugin na yan mga kaplastic. Lumang tugtugin na.
Hindi na ba tayo magsasawa na parati na lang ganun na lang ang gagawin ng mga to? Pagkatapos ng makakasuhan, makukulong na sana, biglang magkakaroon ng sakit. The same time, si Diskaya, bigla na lang din nagiinom ng soft drinks. Diba? Tulad nito. Yan, tulad niyan. Ayan. Ayan. Tontuwa pa siya, oh. Panlabas-labas nila pa, oh. Ayan. Ayan. Diba? Sipin nyo na lang mga ka-plastic kung ganito ang kanilang gagawin. Na nagpopondo sila ng sakit sa pamamagitan ng pagkain ng mga preservative o high sugar. Halatang-halata na may plano silang magkasakit para may dahilan na naman sila sa mga susunod nilang ano. Kaya like I said nag-post ako nung nakaraan, ang sabi ko dun sa post ko sa aking Facebook page ay yan, nag-iipon na ng blood sugar level ang mga hayop na to para makikita mo sa susunod na araw naka-neck brace na siya at maganda ang hospital arrest. Dito na magsisimula ang paghina ng hustisya, mga ka-plastic. Totoo naman. Ganda ng trato nila kapag multi-corrupt billionaire. May mga pamerienda pa, samantala pag ordinaryong tao na uhuli, mga ka-plastic, ay bugbog ang tanging merienda ng isa sa lubong sayo ni Warden. Sabi ko nga sa inyo, palaladnawin lang nila ang issue kapag di na trending. Dismiss na ang kaso ng mga ito. Maniwala kayo sa akin. Thank me later, magkakatotoo yan. Ayan. Yan talaga ang mangyayari dyan, mga ka-plastic. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.